kasaysayan sa Britanyang kaharian ay may Fernando ang ngalan, mapagkalat huwaran, kahatulay nililimi sa katwiran. Kabiyak ng kanyang puso ay si Doña Valeriana, ganday walang pangalawa, ugali ulirat pa, may tatlong binatang pagliyak. Si Pedro ang panganay, may tindig na pagkaina, ngunit puno ng kainsitan. Si Pedro ang malamanay, at si Don Juan, ang puso ng kanyang puso ay nagsulit may pagsiniro. Hindi ko pala na-picture. Para may babak ito pag sa picture. Hindi naka-video kasi ito. Hagang di malaman, matulog ng mahusay, magigising na may lumbay. Ganito ang nasabi ng haring si Fernando, di umano si katuwang mahal, ay nililo at pinaslang ng dalawang tampalasan. Sa laki ng kalumbayan, di na siya napahimlay, at mula na rinahapis na kumain man ay ano ba? Luha at buntong hininga ang aliw sa pag-iisa. Kaya't ang layo na Valeriana, luksang nag-aalala, para sa nagaganap, sa hari kaya't ang pa, nagpatawag siya ng mahusay na mediko. Ngunit, ni isa hindi kayo walang nakatuklas sa sakit ni Haring Fernando. Sa kalooban ng Diyos, may nagtungong manggagamot. Ito na nga ang nakatalos sa sakit ng Haring Bantog. Nang sa haring mapakinggan ang hatol ng kagamutan, kapag dakay pinatawag ang anak niyang panganay. Susunod, mahal na mahal. Si Pedro tumalima sa utos ng haring ama. Kapag dakay tinaya, babae ang sasakyan niya. Lumawa ng tuluyan ang kabayo ng prinsipe dahil sa layo ng kanilang nilalakbay. Ngunit di papatinag ang prinsipe. Tuloy pa rin niyang kinakakapundukan kahit siya pa'y mapahawa. Makuha lamang ang lunas. Mahigit na 3 buwan, pinagtas ng prinsipe ang kapalangan. Nang sa isang landas ang makita, mataas at pasalunga, inakyat ng buong sigla, katawan may papatay na, ang kanyang marating tuktok ng kabundukan, sangguna na makinang, dadahon kay ang sa kanya na pabighan. Marami na nga siguro ang sinasabing mundo na kung saan ko matatagpuan ang iyong kanan. Isang malaking palaispan sa prinsipe ay umiral, nakabibighaning puno, wari nilalayuan ng mga ibon. Walang napapangahas na ibon ang dumapo dito, kung meron may agad yung lumisan. Ngunit sa sobrang kapaguran, ito'y napaupo at mahusay na hinintay ang pagdating ng naturang ibon. Di nagtagal, may ibon dumapo doon at umuli sa kanya. Ulan man o bagyo, sigaw na bulkan, pipigilin ko. Ngunit sa kanyang
sa di pagdating sa perubahan ay nagkagulo. Kung kailan at ako'y pinatawag mahanawa. Naatasan kita upang hanapin ang kapatid mong naunang naglakbay upang sa sakit ko ipaglunas. Masusunod. Bawal sa puso'y makita ang kapatid, magsama sa gandang sungit sa ngalan ng amang ibig. Hanapin ang kagamutan sa lunas sa magulang, kahit napagulan pa ang kanilang buhay. Tagalin mo yung baterya. Parang Tagalin mo lupa, yung bundok, ilog pinahang ng walang takot, sa mulaos, sa tagor na maalinggaw, sa lakad na walang hintay, na may limang, ba't ang namatay din ang kanyang kapayo. Yan. Tapos balik muli. Sa lumahing pagdadarig, inakyat niyang piling, ang landas man ay madilim, inaari rin na ba? Hindi na nalaman, siya pala'y nakadatar sa tabor na sadyang kapay. Dikit ay ano na namin ang nadalawang punong makina. Ang prinsipa'y parang namangmang sa labi ng puno'y may lapunan. Isang makinang na bato, waring gawa sa kristal. Nakikitalo ito sa malaan na ng metro. Ano bang iwagang punong ito at ibang sa manla? Sumapit na ang dilim, ngunit ang imong hangal ay hindi pa nagpapakita. Gayon din naisipan ng prinsipe ang mga mahina, imong alanya mo naman mula sa malayong bayan. Ulandano, bagyo, lindol ng mundo, ang sigaw ng bulkan, pipigilin ko, pipigilin ko. Sa mga lambing na mga awit, sino kaya ang di mapapaibig at sakit ay di malulunasan? Itong awit kada, isang balahibong nag-ibang kulay. Katulad ni Don Pedro, siya'y biglang naging bato, magkatabi at aliho, mga puntod na may mundo. Kung anak ko tutuan. Ito may mawawalan, ako pinutulog maatang kapatid. Ngunit ama, Masaklap bang dating kay Don Juan ang pagdutol ng ama sa naisip. Wala siyang magawa kundi makiisa sa paghihintay sa dalawang kapatid na nauna. Ngunit, ano pa ang kalugan ng harian ay nainip at ang hari hindi magpanagal. Ibig man niyang ipahanap ang naunang anak, ang utusan ang punsong anak ay ikinatatakot na mapahamak. Sakay hindi niya ito nais mawala sa kanyang titig, gawain itong sakit, ngunit ay itong sa sakit. Samantalang si Manuel naman pala'y naghihintay sa pagkakinig ng ama, dahil ang puso'y nagdurusa dahil sa nangyari sa dalawa. Lalo pa itong iniluha ang lagay ng amang mutya, kaya nga ba nagpusang lumapit sa ama ng kahumbaba. ama ko, ako'y ikitulutang magpaalam. Ako naman ang hanap ng inyong kagamutan. Sa ganitong kapakinggan, hari biglang natiyan, tiyak na magdadala ng prinsipe, kaya tinikman sa puso ang hiling ng amang mutya, ang amay walang kibo at umiwas ng halik. Ang bendisyong ikinawad mula sa reyna ay buong-loob na ng pinagsawakan. Di gumamit ng kabayo ang prinsipe sa paglalakbay nito. Umalaga ng totoo sa hirap na matamo at iba yung tiwalang di hamak mapagababa at matagagsahan na sa umano ang biyaya. Baon ang 5 tinapay, siya kaya ay tatagal.
sa hari ng Perpanya? Tama! Amo ko'y nakaratay. Hindi ko kadar na lang ang magpapagaling. Bukod doon, may tatlong taon na ang dalawang kong kapatid ay may tungo. Ngunit hanggang sa aking pag-alis ay hindi sila nakikita. Aba ko doon naman, ang iyong pagdaraan ay iyong hirap. Kaya ngayon ang inyong ay pakibenda upang ikaw ay inyong Anong ibig mong ibanggit? Huwag ay makikita na napakasundin kung ito ay huwag magugulagan. Huwag titigil. Sa ibabay may bahay ng tao na ito ay ituturo ang andal ng tangan. Ituloy mo sa natin ang andal ng mga pagkakaroon. Wala na pang iyong pananaw. Ang prinsipe hindi pumugo, ngunit nasaktan ang puso. Ang matanda'y hinulog, baka siya ay pinibiro. Magkakwanay nagbaga. Panginoon, bakit yan ay sinasauli mo pa? Yung sayurian ay binigay mo na. Ugali ng prinsipe sa pagkabata, ang mag-iwas sa kawawa. Ang kaipagkawang gawa, bawiin pa hindi magawa. Pinilit yung binigay ang limos ng tinapay. Sa pilit na pagtanggi ng prinsipe, ang matanda'y nilisan. Patuloy na naglakbay ang prinsipe, at kinaglaoy na tambal sa kanyang mata ang kahanan ng ibong alarna. Unang napakaganda, sa mundo siya'y nauna. Ang mga dawang malalabay, pag-ruspo, kumikinang maging sanga, gintong latay yan ang dapat pagtakaan. Marahil sa awa ng Berting Mahal, nagliwanag ang paningin ng prinsipe, at sa kalamang natulita ang sinabi ng punong matanda. Patuloy na umayo si Don Juan sa dambang kanang natanaw. Doon nakita ang ermitanyong umanyaya sa kanyang pagpaningin dito. Ermitanyong mabait kay Don Juan ay may pagmamahal. Nakapagtataka. Daong kanyang nilumusang matandang sugatan, saka iba naman ang ermitanyo ang may alay. Napaisip din siya na baka ermitanyo ay isang ano lamang ng Diyos na may gawa ng mundo. Ngunit di pa rin siya kamalain, kaya sila'y pagpuli sa mamamain. Sabihin mo sa akin, layo ba't ikay naparito? Ako sana'y ituro na anak mo. Masasabi ng totoo. Sana'y pakinggan mo. At doon nga ipinahayag ng prinsipe ang pakay at ang mga dinanas na paglalakbay. Hindi matindi ni Don Juan na mas alam ng ermitano iyon ang lahat na nangyari pati na rin sa kanyang dalawang kapatid na nauna. Don Juan, maging hanap yung paghihirapon ito. Ang dama may kanto na wala pang nakakalo. Kung tunay ang pahayag natin ikisin, upang sa may madala ang lunas at di na muli maghirap. Gusto mo ang tibayan loob ko. Kung tunay nga yung gusto, itulong sa iyo. At doon nga ay sinabi ng ermitano ang kompletong detalye sa piyernas platos matatamo. Unang kahoy na maginang ang kanyang nadaraanan at kung kailan naraw ng Adarna. Sobra ang ligaya ni Don Juan sa isinanti ng ermitano ito. Nagtumutok na sa kanyang pag-oon. Kung bakit may malabanan, di kaya ay bibigyan ng pagkata. Ngayon ang ibig ng nagkakalunin. Dahil mo, sa pagkakit ko. Yampas, ayaw ka na sa kapagating na agam. Umalis na si Don Juan sa taboy na kabundukan ng maagang sabangaya o ibo ang kanyang bahay. Dumating siya sa puno kahoy na wala na ng ibon. Hindi nagtagal, natanaw niya ang ibong nakarating na. Nakadabo sa puno, pati kay Hapo. Pagkapalang nito ay nagsimula din umawi ng Adarna. Ginamit ang unang gayam sa prinsipe na kapihag. Nagbago ang kanyang bihis na lalo babang lumipin. Katugo sa inawit mo siya. Mano, bagyo, linggo ng mundo, sigaw ng bulkan, pipigilin ko, pipigilin Sulat niya na lumabas para kay Don Juan. Ngunit sa kanya ay wala ito. At ang ibon ay nagawas na. Maingat na nakita ito agad ang prinsipe, kaya nakailag siya. Kung matulog ang
ng labi, puso at mga mata. At tulad ng pangako, ito'y dinala si Ermenganyo. Kunin mo yung tubig, walang patay pusa. Dahil ba tayo magsalita man nila kung minamahal? Nagtungo nga si Kanuan sa pwesto kung saan ang dalawang bagong makaibang anyo, makinang at may hawig sa puno. Lubos na natuwa ang dalawang kapatid. Ngunit kahit anong tulong na ginawa ni Kanuan sa kanila ay wala silang pasasalamat. Hindi naman ito ay kinalungkot ni Kanuan. Dahil ang nakita ay labis nang ikinasaya. Agad din nagtungo ang tatlo sa bahay ng Ermenganyo upang ipagsulit dito ang ligaya nilang tatlo. Nainan sila dito ng pagkain inalaan bilang isang pagdiriwang sa tagumpay ni Kanuan. Ang pigil ng matapos na, Ermenganyo ay kumuha ng lamang nasa botelya na ang lunas ay katakatakan. At sa sugat ni Kanuan, pagilid ay pinahid, bumalik at nangabaw, walang bakas ang yaman ng mga sugat nito. Ngayon, maganda na gawin dito at wala sa ating umayo ka na kumari sa nagkakalit. At tuluyan na nga humayo ang tatlo at sa paglalakad nito ay katuwain ng ibayo. Nakanuan sila sa Pedro may masama palang ano. Nagpahuli kay Kanuan ang dalawa. At si Don Diego ay pinulungan sa malang nakataksilan. Buti pang binilamang si Kanuan. Sa ama natin niya, ay naman nakaharap. Pero walang iwan nila buno niya. Maganda na kay Dinuwag at makabigyan nila sa atin. Kaya mapapasdangin natin si Kanuan. Siya ay may iwan dito, nakadami at lang madadala. Si Don Diego ay nasigla panglalo sa mukhain ng hayat. Matagal din nag-apuhang sa panagot na marapas. Inamin kay Kanuan, may damang inggit ang pangalan at tinarin ang pangalawa. Ngunit ang pagpatay sa sariling kapatid ay sobrang itinatatakot. Urong sulong magsalita, tumunol ay di magawa. Sa takot na mapatay siya, umayo naman sa masama. Pilit na napapaisip si Don Diego kung kanino papanis. Bawat pilit ay may naririnig. Nakahawing si Don Diego, yaong si Bernardo Carpio. Pag nagpipilit na matalo, ang nag-uupo ng bato. Nang makaisip siya na isasagot sa panganay. Ang ama ay ilubos na mawawalila. Malamang na wala ang kapatid natin nakita. Kung ganun ka, pagtulungan na lang natin si Don Juan na magpapit. Siya may iwan dito. At ang dami matadala natin kay Ama. Don Juan! Ay, ano ang balita? Si Don Diego ay sulais ng panganay na kapatid. Wala na siyang nagawa, kundi tumulong na lang sa kasamang pakay kay Don Juan. Pinilit nilang pagtulungan si Don Juan at saktan. Sigurado nila na hindi na kakayanin maglakbay kasama ang Adana. At doon na nagtagumpay ang dalawa sa kanilang pakay. Nakabalik sila sa area ng Ermenganyo kasama ang Adana at agad na dinala sa haring ama. Ma, nandito na ang lunas na ibong Adarna. Hindi naman namin siya nakita sa aming paglalakbay, Ama. Huwag. Huwag mo nang ipag-alala yung mahal naming Ama. Nandito na ang Adarna, gagalingan na. Hindi maintindihan ng Reyna ang anyo ng ibong Adarna. Taliwas sa nasambit ng manggagamot na ito'y ubod ng ganda. Ang kataway may paggamit ng pitong kulay at sila'y nakapagtaka, ngunit wala iyon sa hari. Ang nais niyang mapakanta ito upang siya'y lubos na gumaling. Ibong ayaw
puso kanan. Patuloy na nagdarasal si Don Juan. Pilit ay pinagsasalis na lamang ang naganap sa kanya at pati na rin ang ginawa sa kanya ng dalawang kapatid. Na kailanman na hindi na kinasama ng loob. Walang mabuting loob kung iisipin, ngunit alam bang inggit ay nagpapairal pa din. Ako pa kayo'y nagpag-asa ikaw ay makita. Ama ko, sana ako'y napakinggan mo. Ang prinsipe, isang magandang kailangan. Di magalaw ang ginamumahata. Iyan ka sa matanda. Punta ko sa iyo ang buhay mo. Ano bang nararapat na kabayaran nito? Hindi namin gawa at wala mangingiyan ng gantimpala. Hindi na isang Emiliano patuloy na usapan, ngunit mas kinakailangan na ang prinsipe ay maglakbay pabalik sa harian nitong Barbanya upang maabutang buhay ang kanyang ama. Sa muling paglalakbay ni Don Juan pabalik sa Barbanya. Mahal kong hari. Mahal na Reyna. Ganun na lamang ang tuwa ng kaharian sa pagbabalik ng puso anak nang makita si Don Juan ng Adarna, naging agad itong kumanda. Mula sa maputlan na kakalungkot na itsura nito, naging makina, makulay at napakasitana. Paglapit ni Don Juan sa Adarna ay agad itong kumanta. Inabantayan ni Haring Fernando ang ipong Adarna sa tatlong anak. Lagdat ang isang oras kung sila'y magbantay. Ngunit, muli na namang nagtaksil ang dalawang kapatid na prinsipe. Nakaidlip silang si Don Juan nung ang Adarna ay kanilang pinakawatan. Walang alam-alam ang kawawang si Don Juan. Lubos niya itong ikinakaba, paikot-ikot sa buong silid. Ngunit wala pa rin, inikot niya ang buong harian, ngunit siya ay hindi pa nagpagi. Patuloy na naglakad si Don Juan nang makarating siya sa bundok Armenia, at doon nga nakita ang dalawang kapatid na nakatingin sa loob ng ilalim ng balon. Tinignan nila ang pinagtatakang bakit napakiwala, kumikinang ng bunganga, ngunit wala namang laman. Napag-isipan nilang lumusong dito, kaya nauna ang panganay na si Don Pedro. Ngunit, wala siyang natagpuan, kaya sumunod naman si Don Diego. Ganon din ang nangyari sa kanya, at sumunod nga si Don Juan na agad namang nakarating sa ilalim ng balon. Lalo pa siyang nagilalas nang makita si Doña Juana. Naakit si Don Juan sa aking kagandahan ni Juana. Kaya lalapitan niya ito, ngunit may bantay na ang prinsesa ng gigante na kailangan niyang matalo. Hindi naman nabibang prinsipe at nakagyan niya si Doña Juana at inalain agad dito ng pag-ibig. O hiwaga sa enkantong gawa. O marilang na prinsesa, hayaan ako sa iyong pag-isumamba. Sa katapos ng hati ko, nagalak ang puso ko. Ngunit ikay na pa rito. Ako'y isang pusong abang, kaya magkandali ka. Pilit na inalaya ng pagsinta ni Don Juan ang prinsesang matagal na nanabalot sa kulungan.
Prinsipe Juan, aking nakalimutan, diamanting singsing na pamana ng aking tinangmahal. Huwag kang mag-alala, aking babalikan, singsing na naiwan. Huwag na lamang sa magpaparoong mag-isa'y aking pinag-aalalang lubos. Ako'y babalik din. Habang pareho, naghihintay ang mga prinsesang nadala kasama ng dalawang kapatid na si Pedro at Juan. Pinutol nito ang lupit kadugtong palabas ng balon. Nakita siya ni Doña Leonora at sa sobrang pagkabigla ay hinumatay ito. Awit. Agad naman siyang sasabihin ng panganay na prinsipe na may ngalang Don Pedro. Habang pabalik sila sa Marian ng Belvana, nagkamalay si Don Pedro, si Doña Leonora. At kulit na bigla sa pagkaputuan ni Don Pedro. Prinsesa, si Don Juan ay aamin pa. Kung pag-ibig ko sa'yo ng nais, upang kami dalawa ay iisang tao. Lubos kong pinagkakatiwalaan ang prinsipe. Kung masaktan may agad na gagamutin. At naiwan ang bunsong prinsipe si Don Juan, na pinutulan ng lupit upang maging gabay palabas ng may babang balon. Di nais ni Doña Leonora na siya isama ni Don Pedro, ngunit wala siyang may gawa dahil sa lakas ng pagkakayako sa kanya. Nagbalik ang dalawang prinsipe, lula ng dalawang prinsesa sa kaharian ng Belvana. At kayo nagkasunod at Aming minamahal na sinagasiyan namin hirap, di masuyo. Tignan ang aming lunan. Magkakapatid ang prinsesa galing sa ilalim ng may babang balon na may bantay na yung dati at sikreto yung pitong ulo ang dulihan. sa Diyos kayo magpasalamat ng lubos. Utos ni Gagala, aming sana kailangan, ikasal sa mga prinsesa aming lulan. Prinsesa Leonora ay naging mapa sa akin. Ako po'y isusuway sa nais ng hari, ngunit hayaan sana ang aking ilipan ang kasalan. Pagbigyan sana ang tapusin ang 7 taong panata. Si Doña Leonora ay may pinaninindigang panata, ang 7 taong mamuhay na mag-isa na nais mamulan bago may kasal. Humiling din siya ng sariling silid na kanyang matutuluyan. Sumang-ayon naman ang mahal na hari sa nais ng prinsesa at ipinagbalitan na lamang ang pangkakay na anak na si Don Pedro. Pinagtibay ng kalooban at naglagan ang pagkaitan. Ito ang napakabanal na nais at hindi mapalasbaan. At si Doña Juana ay tinalaga ikalawang anak na si Don Diego ng Belvana. Siya din naman ang paghihirap ni Don Juan sa kanyang nakasandalan sa isang malaking bato at walang kagat. Nang dumating ang lobo, agad siyang tumakbo papunta sa ilong Jordan. Dala ang kote, buwa sa paa at nagkatapisa. Pinahit sa kanya ng lobo ang mga dinala nito. Ngayon pa rin sa paglalakbay ng prinsipe si Don Juan, muli niyang namalas ang ibong Adarna. O Prinsipe ng Belvana, naku ito gumising ka. Sa tulog mo'y gumising ka, ako ay may babadya. Sa tinig na natigiltig, si Don Juan ay nagising. Huwalugod at magiliw sa Adarna ay napagising. Sinambitan ng ibong Adarna ang naisip sa kanyang mga kapatid ng nauna. Hindi mapaniwalaan ang pusong anak ng prinsipe dahil malaki ang tiwala niya sa kanyang mga kapatid. Ibinanggit din ng Adarna na hanapin ang Reyno de las Cristal, hanapin ang bukod tanging si Maria Blanca. Hindi ba din ang pusong prinsipe na pagkalumbay ng prinsesang kanyang iligtas mula sa serpente may 7 ulang nagliliyam. Sa dalawan kung saan siya'y nakaramdam ng sobrang gutom at uhaw. Siya naman ang agad na nilumusahan ng matandang nasa gitna ng kabuntukan. Lutong, patigas at lumang na ang pinapay na kanyang pinagtsagaan. Aking hinahanap ang Reyno de las Cristal. Sandang pagkakay sa Ganda.
Muling tatahakin ni Don Juan ang kalakihan ng lupain sa kanyang palagay ay walang hangganan. Kasabay nito ang pag-imagsik ng kalooban ni Don Pedro na hanggang ngayon hindi matanggap ni Don Leonora na si Don Juan ay wala na. Ba't di mo siya malimot-limot? Pakasal ka na sa akin ang mga esposa. Nagpang pinili pa lang ako. Ika'y napakasakit. May sarili ng damdamin. Kaya ang kalungkutan ko hindi mo mawawari. Sana nga si Don Juan dito. Ni Alino ay di mo makita. Alam naman natin lahat na iyon ay dahil sa iyo. Natastaman! Dahil sa kawalangian ang ugali at pananalita ng panganay na anak na mahal, lalo pang lumayo ang kalooban ni Prinsesa Leonora sa kanya. Nais lalo niyang makasama si Don Juan na sa lumad sa pangungali ng napakasalang prinsipe. Limambong naglakbay si Don Juan na ganap na nasarap. Itong bundok ang pinagtas, itong bulsa, itong hirang bago sinapit ang hangal. Doon ay kanyang nakita ang ermitanyo. Tutok ka malaki, lumayo ka sa akin, David. Aking pasadyay ang gusto na matanda. Naway pagmamangka. Bakit yung buhay mo? Hanggang sa banal, yan po ang piraso ng kanyang David. Nang mahawakan ng piraso ng David, ermitanyo ay agad na napapango. Nalitan at tinagbisan niya ang barang kanyang nahan. Luwas sa banday bukungan, agos na nakabagay at nagpita. Isang balak ang ipapakita sa baro. Sa dibdib ay nilagay ang pirasong barang mahal. Sa kadaging pinalingan ang prinsipe si Don Juan. Ano ba ang sadya mo ginoo? Aking tinutulta ng reyna ng Celestal. Gusto rin kayo kaputan. Sino sa punta mo kung pakatalatin? Ano sa mga wala pa akong naririnig ng lugar na yan. Ngunit ating minanong kung maalapin ang mga sarili. Gamit ang kanyang instrumento, nagtugtog ang ermitanyo upang tawagin ang kanyang mga alalang tayo. Kapag lang sa Armenia, sa tanang nakapagisan sa lahat ng kanyang pamilya ay nakita ng pagkakuan nito ang ermitanyong mahal. Maging niyo, California, sa harit lang totoo. Walang masabi ano ang ginoo ng Kastilyo. Gayun pa may walang imig si Don Juan magbatiis. Uubarin ang pananagit na di siya ay malinis. Ngunit di kayo tuturuan ko. Sa kapitang bundok na iyan, tanda'y madarat na. Bigay mo itong bawa. Dahil baka siya ang maaaring matulog sa iyo. Gusto ko ang pasasalamat sa iyo. Doon di sumagay si Don Juan sa inatas ng ermitanyo sa mahal na Ilocano. Maging ito sa ibang ito pang mana ay kaganda. Kumagay sino mo. Ako po'y hindi sa langgapang. O Jesus ko, nakapralikaran ko. Iyo na pagsinulukan sa kayo magamang makikilala ang totoo. Samantala, si Don Juan ay pulang ng pagtataka. Kayo na lamang sa sarili ay mamaglaw. Nangaan ang pagtataka, ermitanyong nakita, katanda ay humigit, kasi nakausap na pumangalawa. Kay Don Juan na may umirat. Sabyari, hindi ko pinagin ko. Runay ako'y kakatagal. Aking hinahanap ang reyna ng Celestal. Saan ito matatagpuan? 8 taon na ang kayo dito. Pwede mo lang kayo ng bilis-bilis na rin ang masisilayan. Sa tulong ng baywarang agila ay narating niya ang reyna ng
iyo. Ako'y nagtataka, paano naparito? Ngayong kahit sino, walang nakakabati ng kaharian ko. Saan ka nagmula? Ako'y mula sa Verbania. Dala rito na aking nasa. Ang damit mo'y abutin. At ito'y suotin. Nang makita ko ang lubusang ganda mong marikit. Humawak sa kamay ko, at tayo ay tutungo sa tunay na kaharian ko. Ang makamakikita mo, taong bago, kapwa na pagsahan ng ama ko. Kaya sa mga pagsubok, ako'y katulong mo. Dahil ako ay sa hari kong Panginoon. Salamat na walang hanggan. Magandang hapon din. Ako'y mula sa Verbania. Dala rito na aking nasa. Namakamtan ko ang pag-ibig ng anak kong sinisinta. Dahil sa sinabi mo, maghanda ka sa utos ko. Ito'y di mo nagawa buhay mo kapalit ito. Ngayon, maghanda ka sa utos ko. Narito ang salisago at trigo. Trigo ay itanim. At sa gabi, gagawin tinapay pagkain ko sa agaw. Ikalibang pagkatos, 12 alaga kong Kristo na nagmula sa prasko, mapakawalan sa laot ng karagatan. Sinimumuli sa prasko bilang kawalan. Ikatlong sa aking bilang. Ikaapat ng utos, itabon mo ang bundok sa dagat, likas dito sa umaga at sa aking lalakaran. Ang ikalimang utos, ang alaga kong kabayo, kailangan mong pamumuhin upang ang yuko sa alim. Ako'y sinasayos mo. Nagtagumpay si Nunuan sa bawat pagsubok ni Haring Salerno. Sa dulong ng Mahika Negra ni Maria Blanca, ngunit tutol pa rin si Haring Salerno. Tumapos ang pagsigilog sa galit ng hari, sinumpaya si Maria Blanca na ito'y malilimutan ni Nunuan at ipapakasal sa iba. Pagdating sa Verbania, inuwan muna ni Nunuan si Maria sa nayon upang kausapin muna ang ama upang sila'y makasal. Ngunit sa pagdating sa palasyo, nakita niya si Doña Leonora at si Maria Blanca ay nalimutan na. Ay kong hari, ang isa na naisa si Doña Leonora ay nakakasal. Kung kayo walang kasal, naganda na. Nalaman nito ni Maria Blanca kung kaya sa araw ng kasal pumunta siya sa palasyo ng Verbania. Tingnan mo ng kasal, ang aroy ng pagkawan. Nadumalo sa kasalan, malaki pa namang mithiin, sa ligaya'y makihat. Malapatid kaya ka, mahal na hari at reyna. Isang laro'y ipakita na handog ko sa kanila. Imperatrice na Manila, pakita ang palabas. Mula sa prasko ni Doña Maria, lumabas ang mag-asawang ina. Sa araw ni Black at tumawa, nalulugod ang lahat. Ngunit, hindi pa rin maalala ni Nunuan si Doña Maria. Sa galit nito, nagpa siyang basagin ang prasko upang pinawin ang reino at biglang naalala ni Nunuan si Doña Maria. Inausap niya ang kanyang ama. Mahal kong hari, nais ko sana na si Doña Maria ay mapakasal. Patawad, Leonora. Nauunawaan ko, ngunit mahal na hari, ako ang unang pinakakuha ng kasal ni Nunuan. Mahal na hari, kami ni Nunuan ay nagmamahalan sa aming kaharian. Ang mga pagsubok para kay Nunuan, ako ang gumawa ng paraan. Sinuway ko ang aking
Don Juan, dapat na makasal. Kung gayon, Don Juan, dapat kang makasal kay Doña Maria, kasabay din si Don Pedro kay Doña Leonora. Sa narinig ng hari, kinausap nito ang arsobispo upang itong magsabi kung sino ang nararapat na sa prinsipeng anak. Ayon sa arsobispo, sa utos ng simbahan at sa batas ng kalangitan, ang unang may karapatan sa pag-ibig ni Don Juan. Nagdamdam si Doña Maria. Ang tubig sa kanyang prasko ay pinuho sa palasyo. Umuangang buong reino. Ang madlay hindi na makinig sa barusa. Nakiusap si Don Juan sa prinsesa. Huwag ka na magalit, aking Giliw. Saan man magpunta, ako'y iyong itinaki. Arsobispo ay hinarap si Don Juan ay kinausap. Na si Doña Maria, ang puso niya ay minamahal. Si Don Pedro na kapatid kay Doña Leonora ay may pag-ibig din naman. Sa narinig ng hari, agad siyang nagpasya. Don Juan, dapat ikaw ang magmana ng korona. Mahal na hari, si Don Pedro sa korona ang dapat magmana, sapagkat ang ating ama ay namayapa na. Kung kaya't sa aming kaharian, Reyna de los Cristal, si Don Juan sa korona ang dapat magmana. Sa pasyang nilagda, si Doña Maria ay natuwa. Si Doña Leonora naman ang naging pagtutuloy bahagya. Ang pamumuno sa Berdanya, kina Don Pedro at Doña Leonora napunta. Sila Don Juan at Doña Maria ay masayang nagsama sa Reino de los Cristal na harian. Buhay noon naging payapa at masagana. Laging nagdarasal, anumang gawain pagpapasya. Kung sa buong harian, napuno ng pagmamahalan at saya. Diyan po nagtatapos ang aming munting palabas. Mga tauhan, James Louis bilang Haring Fernando, Emily Samson bilang Doña Valeriana, Lance Aguilar bilang Don Pedro, Aldous Joshua La Victoria bilang Don Diego, at Dave Vilayo bilang Don Juan. Unang ermitanyo bilang Sandro Mendoza, Steve Saang bilang ikalawang ermitanyo, Giancarlo Scorpin bilang ikatlong ermitanyo, at Aldous Joshua Evangelista bilang manggagamot, pulube at arsobispo. Janina Ruth Langaman bilang Doña Juana, Maria Angela Kailig bilang Doña Leonora, Jemer Makaraig bilang Haring Salerno, Charlene Bartolome bilang Maria Blanca, at ako po si Irish Nicole Gracia